Maya, halika na. Kakain na tayo. Naghihintay na sa'yo si Jack kanina pa. Alam mo namang hindi nakakakain yun kapag hindi ka kasabay. Si Maya, isang basurera sa umaga at labandera sa gabi. Lahat naman talaga ay gagawin niya para sa anak niyang si Jack. Pinipilit niyang bigyan ng maayos na buhay ang kanyang pamilya kahit hirap na siya. Teka lang po, maghuhugas lang po ako ng kamay at paa bago tuluyang pumasok dyan. Hintayin niyo lang po ako. Ako na pong bahala magpakain kay Jekla. Nang medyo natuyo na ang kamay at paa ni Maya ay pumasok na siya sa loob ng bahay nila. Halata mo sa kanya ang pagod dahil sa maghapon na trabaho. Para maibsan yun ay hinalikan ni Jack sa noo ang kanyang ina. Ay nako, ang sarap naman na hinahalikan ako ng anak ko. Tanggal talaga ang pagod ni Mama kapag ginagawa mo yan eh. Maraming salamat anak ha. I love you po Mama. I love you too. Sige, umupo ka na para makakain na tayong dalawa, okay? Dali-dali ay yun ang ginawa ni Jack. Sa totoo lang ay maiyak-iyak lagi si Maya kapag naririnig niya mga I love you ni Jack para sa kanya. Alam niyang ang anak ang dahilan para siya'y lumaban lagi sa buhay. Pagkatapos pakainin ng kanyang anak ay pinatulog niya rin ito. Sila na lang ng kanyang lola baby ang nasa pagkainan at nag-uusap. Alam mo, yung anak mo talaga, bibong-bibo. Kanina ay nakarinig lang ng sounds dun sa kapitbahay panay na ang sayaw. Saan ba nagmana yan? Sa tatay niyang si Jared. Seryosong tiningnan ni Maya ang kanyang lola baby habang nag-aayos sa may kusina. Dahil sa tingin na yun ay alam na ni lola baby na mali ang kanyang sinabi. Hala, ano ba kayo? Sinabi ko naman po sa inyo dati pa. Hindi niyo po pwedeng sabihin ang pangalan ng lalaking yun o kahit anong tungkol sa kanya. Sige ka, mamaya marinig pa yan ni Jack. Magtanong pa naman ng batang yun. Ay, oo nga pala. Pasensya ka na apo ha. Hindi ko lang talaga napigilan ang bibig ko. Ang dami na rin kasi talagang nagtatanong sa tatay ng anak mo eh. Lahat na yata ng kapitbahay natin na hinahanap ang lalaking yun. Nanlaki ang mga mata ni Maya pagkatapos ay napailing. Hindi niya lubos akalain na pati ang mga kapitbahay nila ay magtatanong tungkol sa tatay ng anak niya. Talaga? Pati ba naman sila ay nakikisaw-saw pa sa mga ganon? Ang dami-dami na ngang issue sa bansa, uunahin pa talaga yung sa akin. Ay nako. Oo nga eh, naiinis na ako sa kanila. Kaya kung minsan ako nang sumasagot para sa'yo. Hala naman, ang tsismosa mo talaga. Tumawa ng tumawa si Lola Baby noon pagkatapos ay nagpaalam na kay Maya na siya ay matutulog na. Habang may inaayos ay hindi tuloy mawala sa kanyang isip kung kumusta na nga ba ang ex-boyfriend niya. Ay nako Maya, iniisip mo na naman ang lalaking yun. Ang tanong, iniisip ka rin ba niya? Hindi naman 'di ba? Tsaka panigurado may anak na rin yun sa iba dahil naka-arrange marriage nga siya. Huwag ka na nga umasa, please lang. Pagkatapos ng lahat ng kanyang gawain ay humiga na siya sa tabi ni Jack. Kitang-kita niya na sobrang himbing ng tulog ng bata. Buti na lang talaga at meron akong ikaw anak. Sigurado kasi ako mababaliw ako kapag wala ka sa piling ko. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, may maganda pa ring bunga ang lahat. Sana lang talaga, huwag mo nang hanapin ng tatay mo. Hindi niya deserve na bumalik sa buhay mo, sa buhay natin. Pagkatapos noon ay hinalikan niya sa noo ang bata at natulog na rin siya. Umaga pa lang ay hinanda na ni Maya ang kanyang sarili. Isa na naman itong araw kung saan lalaban siya sa buhay. Siyempre, hindi niya kinalimutan ang kanyang pagiging ina kay Jack. La! Luto na po ang pagkain ni Jack! Mauna na po ako sa labas para agad na makakuha ng basura ha? O sige, ako nang bahala sa pagkain niya. Maya-maya naman susunod na rin ako dahil nandito na si Greta. Ingat ka apo ha. Naku la, sila ka mong mag-ingat sa akin dahil uubusin ko ang lahat ng basura nila. Pagkasabi ni Maya noon ay natawa si Lola Baby. Umalis na si Maya, dala-dala ang kariton niya. Nakailang kuha na siya ng basura noon nang biglang may kotseng humarang sa harapan niya. Muntik na siyang mawala ng balanse kaya naman galit na galit siyang kumatok sa bintana nito. Wala na nga siyang pakialam kung mabasag pa niyang bintana. Ang importante ay mapagalitan niya ang driver. Hoy! Ikaw bang hari rito ha? Kung makapag-drive ka, wagas ah!
Paano na lang kung namatay ako? Sasagutin mo bang pampapalibing ko? Galit na galit si Maya noon, pero nang buksan ni Jared ang bintana ng kanyang kotse ay nanlaki ang mga mata ni Maya. Pati nga si Jared ay nagulat din. Maya? Ikaw na ba yan? Biglang nahiya si Maya, hindi malaman ang gagawin. Hindi niya alam kung paanong napunta si Jared sa harapan niya pagkatapos ng ilang taon. Hindi ako yon. Baka nagkakamali ka lang. Sige, alis na ako. Umayos ka sa pagdadrive mo Pagkatapos sabihin yun ay kumaripos na ng takbo si Maya pabalik sa kanila. Hindi man inamin ng dalaga na siya yun pero alam ni Jared sa sarili niya. Ex-girlfriend niya nga ang nakita niya. Sa kabilang banda ay habol hininga namang pumasok ulit si Maya sa bahay nila. Gulat na gulat si Lola Baby dahil alam niyang nakapagsimula na ang kanyang apo sa pagbabasura kanina pa. Oh Maya, bakit bigla kang bumalik rito? Ang sabi ko naman sa'yo, pupunta ako ron May problema ba? Lumingalinga si Maya na para bang may hinahanap pero kitang-kita rin sa kanyang mga mata ang pangamba. Nasaan po si Jack? Kailangan ko po siyang makita. Nagtataka man pero sinagot pa rin ni Lola Baby ang kanyang apo. Nandun kay Greta. Nakikipaglaro na siya. Bakit naman apo? Tuloy-tuloy lang si Maya sa paglalakad papunta kay Jack ni hindi na niya nasagot si Lola Baby. Sinundan na lang siya ng matanda dahil nag-aalala din siya para sa apo. Anak, okay ka lang ba? Dito ka lang kay mama Huwag mo akong iiwan. Kasi kapag iniwan mo ako baka hindi ko nakayanin. Pagkasabi noon ay agad na niyakap ni Maya ang kanyang anak. Naluha na lang rin siya noon kaya gulat na gulat ang kaibigan niyang si Greta. Ma? Takang-taka si Jack pero hinayaan niya lang ang pagyakap ng kanyang ina sa kanya. Nang mahimasmasa na si Maya ay lumabas na siya ng kwarto at umupo sa sala. Naluha pa rin siya noon kaya minabuti na ni Lola Baby na kausapin siya. Apo, ano ba talagang nangyari at ganyan ka? Aba, kung may problema ka magsabi ka lang Nagkita po kami. Yun lang ang sinabi ni Maya, nauutal pa siya. Ha? Nino? Pero ilang segundo lang ang lumipas ay na-realize din ni Lola Baby kung sino ang sinasabi ni Maya sa kanya. Kaya naman gulat na gulat si Lola Baby to the point na napasigaw siya. Napalabas pa sina Jack at Greta sa kwarto dahil sa sobrang lakas ng pagsigaw niya. Apo, nagkausap ba kayo? Kukunin niya ba sa atin Hindi na hinayaan ni Maya na matapos pa ang pagsasalita ni Lola Baby. Ayaw kasi niyang marinig pa ni Jack ang tungkol doon. Hindi po yun mangyayari. Hindi po ako papayag. Kahit ang makita ko lang si Jack. Kahit makita niya lang si Jack, hindi ko hahayaan. Wala siyang karapatan sa anak ko. Pero apo, tatay siya Ako ang nanay at tatay ni Jack Siguro ay nagulat lang ako na nakita ko siya. Pero hindi ko hahayaan na magtagpo pa ulit ang landas namin. Hindi na nangulit pa noon si Lola dahil ayaw na niyang magalit pa sa kanya nga po. Malungkot na lang siyang tiningnan ni Jack at awang-awa siya sa bata. Kahit may konting pangamba si Maya ay pinagpatuloy pa rin niyang pagbabasura sa araw-araw. Ilang araw na rin namang hindi niya nakikita si Jared kaya kahit papaano ay nakampante siyang hindi nababalik yun. Apo, okay na itong nakuha natin. Mas marami na kaysa kahapon. Pupunta muna ako sa junk shop ni Jose para ibigay itong mga to Diyan ka muna. Babalikan na lang kita maya-maya. Ngumiti naman si Maya kay Lola Baby bago tuluyang sumagot. Sige pula, ako na pong bahala sa iba pang basura na nakuha natin. Dadaling ko na lang po ito kay Mang Jose kapag naayos ko na. Baka meron pa po ako makuha sayang. Ingat po kayo sige apo. Siyempre naman, mag-iingat ako. Ilang minuto pa lang simula nang makaalis si Lola Baby ay bigla na lang siyang may narinig na boses. Isang boses na nagbigay ng pangamba sa kanya. So ikaw nga yun, Maya. Kumusta ka na? Kumusta na kayo ni Lola Baby? Jared? Bakit ka nandito? Sinusundan mo ba ako? Nauutal na noon si Maya kung pwede lang siyang tumakbo ay ginawa na niya. Inaalala niya si Jack nang makita siya at mapalapit si Jared. Kilala mo pa pala ako. Nung isang araw lang na nagkita tayo. Sinabi mo pa sa akin hindi ka si Maya. Ay nako,
Ano ba talaga nangyari sa'yo? Tiningnan ni Maya ang kanyang sarili bago tuluyang sumagot kay Jared. Seryoso ang kanyang muka. Hindi pa ba obvious kung ano nangyari sa akin? Siguro, tinatawanan mo na ako sa utak mo ngayon, no? Kasi yung dating matalino, tinitingala ng lahat ay basurera na ngayon. Nalungkot si Jared at napailing dahil sa sagot ni Maya sa kanya. Look, I'm sorry sa nasabi ko ha. Hindi naman sa binababa ko ang sarili ko. Nagtatanong lang talaga ako. Hindi ako okay? Kita mo nga basurera ako ngayon eh. Nagtatanong ka pa dyan. Pansin ni Jared na inis na sa kanya si Maya kaya hindi niya maiwasan na hindi magtanong sa dalaga. Galit ka pa rin ba sa nangyari sa atin dati? Kung oo, gusto ko sana mag-sorry sa lahat ng... Hindi na natuloy ni Jared ang kanyang sinasabi dahil pinutol agad siya ni Maya. Hindi ko kailangan ng kahit anong sorry mo ha. Kung anong nangyari sa atin dati, wala na yon. Tapos na. Nakamove on na ako kaya sana ikaw din. Hindi na nagsalita pa si Jared dahil alam niyang hindi siya papakinggan ng dalaga. Umalis na lang siya roon. Noon lang tuloy nakahinga ng maluwag ang dalaga. Nakakainis! Mukhang hindi na talaga niya ako titigilan. Mahirap ba na hindi ako pansinin? Wala na dapat kaming paki sa isa't isa. Inis na pumasok si Maya sa kanilang bahay kinagabihan. Hindi pa rin kasi mawala sa kanyang pagtatagpong muli nila ni Jared. Napansin naman na yon ni Lola Baby kaya agad niyang nilapitan ng kanyang apo. O apo, ano na naman ba yon? Ayos ka lang ba? Yan pa rin ba ang kinakainis mo nang nakita kita sa junk shop ni Jose kanina? Seryosong tiningnan ni Maya ang kanyang Lola Baby dahil hindi pa rin bumababa ang galit na nararamdaman niya kay Jared. Umupo siya at saka nagsalita. Sino pa bala? Siyempre si Jared. Pumunta siya kanina, kinausap ako. Di ko alam kung kinakamusta ba ako o minamaliit. Kitang-kita niya kung anong itsura ko tas itatanong niya kung ano nangyari sa akin. Dahil sa ingay na kanyang ginawa ay nagising si Jack sa pagkakatulog sa sofa. Lumapit ito kay Maya at pupungas-pungas pa. Mama, are you mad? Marunong si Jack ng English language dahil kapag may kaunting oras si Maya ay tinuturuan niya ito. Hindi man niya kaya na pag-aralin ng bata sa totoong eskwelahan ay sinisiguro naman niya na ito ay natuturuan niya ng tama. Buti na lang din at madaling matuto si Jack at mana kay Maya. Nagulat tuloy si Maya dahil nasa likod pala niya si Jack. Nagsisi tuloy siya na napalakas ang kanyang boses. No anak, hindi naman galit si Mama. Stress lang kasi hindi ko na naman gagawin ko. But I'll be okay anak. Siyempre, ikaw ang lakas ko eh. Mapait na ngumiti si Maya sa kanyang anak. Ngumiti ang bata pabalik sa kanya at hinalikan siya sa pisngi. Pakiramdam ni Maya noon, nabura ang lahat ng stress niya sa mundo. I love you, Mama. I love you too, anak. Salamat sa paghalik mo ha. Okay na ulit si Mama. Pagkasabi ni Maya noon ay bumalik na ulit sa sofa si Jack para humiga. Ilang minuto pa umupo na rin si Lola Baby para kausapin ng kanyang apo ng masinsinan. Apo, ilang beses na kitang napapansin na problemado ka tungkol kay Jared. Hindi pa natatapos ni Lola Baby ang kanyang sinasabi dahil sinagot agad siya ni Maya. Hala, di ba ang sabi ko ay bawal mong banggitin ang pangalan ni Jared? Hindi siya pwedeng makilala ni... Hindi rin naman natapos ni Maya ang kanyang sasabihin dahil sumagot agad si Lola Baby sa kanya. Apo, kahit anong gawin mo, hindi na yun mawawala. Ilang taon mo nang itinago si Jack sa kanyang ama. Buti nga't hindi nagtatanong niyang anak mo tungkol sa ama niya. Baka naman oras na rin apo para magkaroon si Jared ng puwang sa buhay ng anak mo. Nang marinig ni Maya iyon, hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. Para bang sang-ayon siya na hindi sa kanyang lola. Hindi na lang tuloy siya nagsalita dahil alam niyang hahaba lang ang kanilang pag-uusap. Lumipas pa ang ilang araw. Ang hindi alam ni Maya ay pinasundan pala siya ni Jared sa kanyang personal assistant at driver. Bakit ba kasi pinapapunta tayo dito, Kuya Carding? Hindi pa pwedeng siya na lang ang pumunta? Ang sangsang ng amoy dito eh. Sino nga ba raw ang hinahanap? Inis na sabi ni Elaine. Gusto man niyang hindi sundin si Jared pero alam niya sa sariling hindi pa niya afford na mawala ng trabaho. Isa pa ay 10 years na siya na personal assistant ni Jared. Alam na niya halos lahat tungkol sa kanyang boss.
Elaine, ikaw naman. Sino bang personal assistant at sino ang boss? Aba, kung kaya mong utusan si sir, sana ginawa mo na kanina para hindi na ikaw ang kasama ko rito. Maya, Mapendo daw ang pangalan ng hinahanap natin. Maya Mapendo? Oh no! Huwag niyo sabihin sa akin na yun ang ipapalit niya sa akin. Pagkatapos ko magtrabaho sa kanya ng 10 taon, ganun na lang niya ako kabilis bibitawan? Napailing na lang si Mang Carding kay Elaine pagkatapos ay sumagot siya. Huwag kang ang OA dyan. Alam naman natin na hindi ka papalitan ni Sir Jared. Ang alam ko, aalokin natin ng trabaho yung si Maya dahil ex-girlfriend siya ni Sir. Nanlaki ang mga mata ni Elaine dahil sa kanyang narinig. Hindi niya lubos akalain na isang basurera ang naging ex-girlfriend ng kanyang boss. Totoo ba? Yung Maya Mapendo na yan, isang basurera? Girlfriend ni Sir? Aba, ngayon ko lang nalaman na ang mga bet pala ni Sir ay madutungis. Kala ko akong bet niya all this time. Agad na pinaliwanag ni Mang Carding ng slight ang love life ni Jared. Medyo kilala kasi niya si Maya kaya hindi na siya nahirapan paroon. Alam mo Elaine, hindi mo dapat maliitin si Maya. Matalino kaya yan. Top 1 nga lagi sa school niya yan dati. Sobrang bait pa niya. Lalong nagulat si Elaine sa nalaman. Para natuloy may question mark sa mukha niya noong mga oras na yon. Paano isang basurera na katulad niya ay matalino dati? Pinaglolo ko niyo yata ako, Mang Carding eh. Wala naman yatang ganun eh. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung ano nangyari kay Maya. Kaya kung ako sa'yo, bumaba na tayo at kausapin siya. Napailing na lang si Elaine noon at kinuha ang kanyang makeup. Siyempre, sasabak siya sa initan kaya hindi pwedeng hindi niya ayusin ang sarili niya. Aalis na sana noon si Maya ng kanilang bahay nang biglang nakita niyang papasok sa eskinita sina Elaine at Carding. Dahil nga kilala niya si Mang Carding ay kinabahan na siya. Napailing na lang sa kung anong mangyayari sa araw na yon. Maya, magandang umaga pala sa'yo. Sana naalala mo pa ako. Ako to, si Mang Carding, driver ni Jared. Mukha lang ako matanda dahil sa edad ko pero hindi pa naman ako makakalimutin. Ngumiti ng mapait si Maya, yung ngiti na para bang nagsisisi siya na nagkita sila ni Mang Carding. Pero dahil nandun na ito, ay wala na siyang magagawa. Oo naman po. Alala ko pa po kayo. Pwede ba namang makalimutan ko yung isang mabait na driver na katulad nyo? Ano po bang sa atin? Kahit alam na ni Maya kung bakit nasa harapan ng bahay nila si Mang Carding, ay nagtanong pa rin siya sa matanda. Pagbibigay yon ng respeto para sa kanya. Kahit hindi naman tinatanong si Elaine ay siya na ang sumagot para kay Mang Carding. Gusto na kasi niyang makaalis sa mabahong lugar na yun, kaya naman todo madali siya. Maya Mapendo, right? Kilala mo naman siguro kung sino ang boss namin, hindi ba? Sir Jared wants to see you in his office tomorrow. Is 10 a.m. good to you? Bibigyan kaya niya ng trabaho. Dahil sa pagiging mayabang na dating ni Elaine ay nainis si Maya. Imbis na kausapin niya ng maayos ang dalawa ay nagpa siya na lang ito na huwag na lang. Excuse me Gusto ko pa sana makipagkwentuhan sa inyo pero kailangan ko nang umalis. Kung okay lang, bumalik na lang kayo sa ibang araw. Kung hindi kayo busy. Ako kasi busy Maya, sana pagbigyan mo si Jared. Gusto ko kasi niyang makausap. Nagkwento niya sa akin nung isang araw na nakita raw kayo malapit dito nakita niya ang sitwasyon mo. Kaya tutulungan ka raw niya. Hindi pa nakakasagot si Maya ay nagsalita na naman si Elaine sa tonong ayaw ng dalaga. Hindi mo naman siguro tatanggihan ng offer ng boss ko, hindi ba? Alam mo bang sa ilang taon kong pagtatrabaho sa kanya, ngayon ko lang siya nakita na naghabol sa isang applicant tapos sa isang katulad mo pa. Ganun ba? Miss, mukhang ayaw mo naman talaga akong papasukin dyan sa kumpanya ninyo. Siguro napilitan ka lang na pumunta rito dahil utos yun ng boss mo, ano? Well, pakisabi kay Jared, hindi ko kailangan ng tulong niya mula sa kanya. Buhay naman kami ng pamilya ko kahit hindi ako magtrabaho doon. Dahil sa naging reaksyon ni Maya ay napailing na lang si Carding. Doon pa lang ay alam na niya na hindi papayag ang dalaga sa offer nila. Maya, nako, pasensya ka na sa attitude nitong si Elaine. Ganito lang magsalita to pero mabait naman yan. Sige na Maya, baka kasi magalit sa amin si Jared Alam mo naman ang batang yun. Kapag hindi niya nakuha ang gusto niya ay lalo siyang mangungulit. Si Maya naman ay napailing dahil sa sinabi ni Carding. Sabihin mo po sa kanya, hindi na niya ako makukuha. Tsaka kung gusto niya yan, talaga,
Di ba dapat siya ang pumunta rito para ialok sa akin ng trabaho? Hindi yung iuutos pa niya sa inyo. Maya, sobrang busy kasi ni Jared. Kung alam mo lang, subsob talaga siya sa trabaho para ibangon ang kumpanya nila. Kung tatanungin mo ako, sobrang proud ako sa batang yun. Siya ang nagpatunay na walang imposible sa isang taong nagsisikap. Hindi alam ni Maya kung ano isasagot niya sa matanda dahil naaalala niya na lang na isa ang kumpanya yun sa mga dahilan kung bakit naghiwalay sila ni Jared. Para daw mas maging mayaman ang kumpanya nila ay kailangan daw makasal ni Jared sa isa sa mga business partners nila. Eh di, maganda po yun para sa kumpanya nila. Sigurado po ako kasal na sila ng Quenzil. Yun po ang napili ng pamilya ni Jared para sa kanya, hindi ba? O sige na po. Naputol ang pagsasalita ni Maya dahil lumabas na ng bahay niya si Jack. Mama, bakit nandito ka pa po? Nanlaki ang mga mata ni Maya tagad na pinapasok ang bata sa loob ng bahay nila. Magsasalita pa sana si Maya pero nauna na si Mang Karding. Aba, kay gwapong bata naman yan. Anak mo ba siya, Maya? Mukhang hawig siya ni Jared lalo na sa mga mata. Pilit na ngumiti si Maya pagkatapos ay nagpaliwanag ng konti. Siyempre, hindi niya inamin na anak ni Jared si Jack. Opo. Anak ko nga po siya pero hindi niya po kamukha si Jared Sobrang layo po. Baka naman lumabo na po ang mata ninyo, Mang Karding. Hindi malabo ang mata ni Mang Karding, no? Kamukha talaga ng anak mo si Sir Jared. Oh wait, kung kamukha nga ni Sir Jared ang bata, ibig sabihin ba nun ay hindi na natapos ni Elaine ang kanyang sasabihin dahil sumagot na si Maya sa kanya. Ay kung ano man ang nasa isip nyo, hindi po yan totoo. Iba po ang tatay ng anak ko. Sige na po, makakaalis na kayo. May mga kailangan pa po akong gawin. Bye Mang Karding, saka na lang po ulit tayo magkwentuhan ulit. Dahan-dahan pang tinulak ni Maya ang dalawa na tila ba pinapaalis niya mga ito. Pilit niyang tumitingin si Elaine sa daan ng bahay nila Maya pero pinipigilan siya ni Maya. Halatang halata na may tinatago siya. Pagkatapos noon ay kabadong pumasok si Maya sa kanilang bahay. Nagulat ang kanyang kaibigan na si Greta kaya nagtanong na ito sa kanyang kaibigan. Ano na naman ba yun, Maya? Mukhang may nakita ka na namang multo Nainis tuloy si Maya dahil sa nangaasar pa sa kanyang kaibigan. Oo, multo. Multo talaga na nakaraan na nakita ko. Nakakainis na. Hindi na ba talaga nila ako titigilan? Ilang taon naman ako nanahimik Hindi ba okay yun? Ang gusto ko lang naman ay hindi nila malaman na tatay niya si Jared. Bakit parang sobrang hirap makuha nun? Napailing si Greta saka lumapit kay Maya. Friend, siguro nga talagang hindi mo matatakasan ng nakaraan. Kasi sabi mo nga tahimik ka na, tapos after 7 years ay magkikita kayo. Hindi mo ba naisip na baka ito ng oras kung saan kailangan mo nang sabihin sa anak mo ang totoo? Parang batang nagwawala si Maya noon dahil sa inis. Hindi niya alam kung ano nang gagawin. Tulad nga ng sabi ni Mang Karding ay hindi talaga titigil si Jared sa pagtatanong tungkol sa kanya dahil sa nakaraan na meron silang dalawa. Wala nang nagawa si Maya noon kung hindi bumuntong hininga. Pagkatapos ay pumunta siya sa kwarto para tingnan si Jack. Naglalaro ito sa kama at sobrang saya. Nagulat pa nga ang mga ito na makita si Maya. Mama, nandito ka na rin po pala. Ngumiti si Maya at lumapit kay Jack bago magsalita. Bakit? Hindi ba pwede anak? Halika nga rito, pahingi ako ng kiss para mawala naman ang pagod ni Mama. Lalong nagtaka si Jack dahil sa sinabi ni Maya. Pagod ka na po agad, Mama. Hindi pa nga po nag-uumpisa araw mo Natawa si Maya nang ma-realize na tama ang sinabi ng kanyang anak. Ay nako, halika na nga at yakapin mo na lang ako. Di ba sabi ko sa'yo, kapag pagod si Mama, kailangan ko ng power hug. Nasaan ang power hug ko? Ngumiti ng matamis ang bata pagkatapos ay niyakap si Maya ng mahigpit. Habang nakayakap si Jack sa kanya ay kung ano na ano ang pumapasok sa utok niya. Nakita na lang siya ni Jack na naluha kaya tinanong siya nito. Mama, why are you crying po? Wala naman anak, may naalala lang si Maya na importante. O sige na, aalis na ako Dito ka lang muna kasama si Tita Greta. Pagkatapos noon ay lumabas na si Maya at binili na ang kanyang anak sa kaibigan nitong si Greta. Kinabukasan,
Pagmulat pa lang ng mga mata ni Maya ay alam na niyang posibleng puntahan siya ni Jared dahil sa nangyari kahapon sa tapat ng bahay nila. Kaya naman prepare na ang kanyang sasabihin kung sakali mang magtanong si Jared tungkol kay Jack. Hindi nga siya nagkamali. Pagkalipas ng 30 minutos ay nasa harapan na niya ng bahay nila si Jared. Sa pagkakataon na yun ay hindi nito kasama ang personal assistant na si Elaine at tanging si Mang Carding lang ang naroon. May dalang payong dahil sobrang init ng panahon. Oh, bakit ka nandito ha? May kailangan pa ba tayong pag-usapan? Sinabi ko naman na sa personal assistant mo na hindi ako papayag sa offer mo, hindi ba? Hindi ba sapat ang sagot ko na yun para sa'yo? Sabi mo raw kasi sa kanila, bakit hindi ako pumunta rito at personal na mag-offer ng trabaho, hindi ba? Kaya ito, ginagawa ko na. Mukhang mas gusto mo na ako ang pumunta at hindi sila. Dahil sa sinabi ni Jared ay napatigil si Maya. Ramdam din niya ang pag-init ng pisngi niya. Pati nga si Mang Carding ay kinilig din dahil sa hirit ni Jared na yun. Pero kinalma ni Maya ang kanyang sarili at sumagot pa rin siya kay Jared. At sa tingin mo, oo ang isasagot ko sa'yo kapag ikaw ang pumunta rito? Sorry Mr. Ferrer ha, pero malaking no pa rin ang sagot ko sa offer mo. Kaya kong buhayin ng anak ko na hindi nagtatrabaho sa'yo. Dahil sa sinabi ni Maya na yun ay naging interesado tuloy si Jared tanungin ang mga bagay tungkol sa bata. Pinabalik pa nga niya sa kotse si Mang Carding para makapag-usap sila ng masinsinan ni Maya. At talagang pinaalis mo pa si Mang Carding? Nung akala mo ha, makikipagkwentuhan ako na para bang wala kang kasalanan sa akin? Jared naman, alam mo kung gaano kalaki ang kasalanan mo sa akin. Sa tingin mo gugustuhin pa kitang bumalik sa buhay ko? Maya, gusto ko lang naman itanong sa'yo ng personal kung anak ko ba ang bata. Kasi sabi nila kamukha ko raw yung anak mo. Ilang taon na ba siya? Nasaan tatay niya? Pwede ko ba siya makita kahit saglit lang? Halos mahilo noon si Maya dahil sa mga tanong ni Jared sa kanya. Sunod-sunod kasi. 7 years old na siya at nasa ibang bansa ang tatay niya, okay? Kung umaasa ka na sa'yo ang bata dahil lang sa sinabi sa'yo na kamukha mo siya, tigilan mo na. Wala kang anak sa akin. Sa totoo lang ay sobrang sakit noon para kay Maya. Hindi naman kasi siya sanay na magsinungaling sa mga tao. Pero sa pagkakataong to, alam niyang kailangan niyang magsinungaling para maprotektahan niya si Jack. Sabi mo, 7 years old na ang anak mo. Yun ang bilang ng taon ng breakup natin. So pwedeng anak ko nga siya. Isa pa, kung may tatay siya na nasa ibang bansa, bakit ganito ang sitwasyon mo ngayon? Hindi ba dapat tinutulungan ka niya para sa anak ninyo? Doon na nagkaroon ng pagkakataon si Maya na paalisin si Jared. Nagkunwari siyang nasaktan sa mga sinabi ng binata para maitulak na niya ito palayo. Jared, hindi mo alam ang kwento ng buhay ko simula nung nawala ka. Kung ako sa'yo, bumalik ka na sa asawa mo dahil baka hinahanap ka na niya. Teka, hindi mo ba naisip na baka magselo siya kapag nalaman niya na naputo lang sinasabi ni Maya dahil sinagot agad siya ni Jared? Sino bang may sabi sa'yo na may asawa na ako? Yung arranged marriage ko ba noon na si Quinzel? Maya, hindi natuloy yun dahil pinaglalaban ko kung anong meron tayo. Pero nung babalikan na kita, may nakita akong lalaki na yumayakap sa'yo. Sobrang sweet nyo sa isa't isa, kaya hindi na kita ginambala pa simula noon. Nagulat man sa sinabi ni Jared ay sinakyan na lang ni Maya kung anong sinasabi ng binata. Kahit naman nalaman niyang hindi natuloy ang arranged marriage nito kay Quinzel ay hindi pa rin magbabago ang desisyon niya. Yun naman pala eh. Nakita mo na ako may ibang kasama. Ibig sabihin okay na ako at hindi ko kailangan ng tulong mo. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na rito. Aalis na sana si Jared noon nang biglang lumabas si Jack mula sa bahay nila. Nanlaki ang mga mata ni Jared dahil totoo nga ang sinabi ni Mang Carding at Elaine sa kanya. Kamukhang kamukha niya nga ang anak ni Maya. Ma, kakain na po tayo. Pumasok ka na sa loob anak. Susunod na ako mamaya. May kausap lang si Mama. Pero imbis na pumasok sa loob ay tiningnan pang maigi ni Jack si Jared. Lalo tuloy na patunayan ng binata na anak niya talaga yun. Kaibigan po ba kayo ni Mama? Nauutal na sumagot si Maya sa kanyang anak. Anak, hindi niya friend si Mama. Nagtaka si Jack at nagtanong ulit. Hindi po siya friend pero kinakausap niyo po siya? Hindi po ba bad po yun, Mama? Jack, bumalik ka na sa loob, please. Kailangan na talaga kausapin ni Mama to. Tumalikod na ang bata at hinayaan na sina Jared at Maya sa labas.
Doon na nagkaroon ng pagkakataon si Jared para itanong kay Maya ang isang mahalagang tanong. Anak ko ba talaga siya? Sabihin mo naman sa akin ng totoo, please. I deserve to know the truth. Seryosong tumingin si Maya kay Jared, halatang galit na galit ito sa binata. Alam mo kung anong deserve mo, Jared? Deserve mong umalis na rito dahil hindi naman kita kailangan. So please, hayaan mo na ako. Kahit yun ang sinabi ni Maya, hindi pa rin tumigil si Jared sa pangungulit sa kanya. Maya, kitang-kita naman natin na kamukhang-kamukha ko siya, hindi ba? Anak ko siya, Maya. Ilang ulit ka bang sasabihin sa'yo na hindi nga? Feeling mo lang siguro na kamukha mo siya dahil yun ang nasa isip mo. Pero hindi. Iba ang tatay niya. Doon na naisip ni Jared ang isa sa mga plano niya. If hindi ko talaga siya anak, can we at least do a DNA test? Para lang malaman ko kung totoo ba ang sinasabi mo sa akin. Kapag napatunayan ng DNA test na hindi ko siya anak, titigilan na kita. I promise. Tinaas pa ni Jared ang isa niyang kamay, nanumpa. Lalo tuloy na inis si Maya dahil sa kanyang narinig. At sa tingin mo papayag ako sa gusto mo? Jared, umalis ka na. Sinasayang mo lang ang oras ko. Kailangan pa ako ni Jack sa loob. Pero Maya, malakas ang kutob ko na. Hindi na natapos ni Jared ang kanyang sinasabi dahil nagsalita na si Maya. Umalis ka na sabi! Kapag hindi ka pa umalis, ipapabarangay kita! Wala nang nagawa si Jared noon kung hindi ang umalis, pero pinapangako niya sa sarili na babalikan niya ang bata dahil gustong malaman ni Jared ang totoo. Makaraan ng ilang araw, iniwan ulit ni Maya si Jack sa kaibigan niyang si Greta. Sige, ako nang bahala sa anak mo. Maya-maya ay uuwi na rin naman si Lola Baby eh. Basta ha, yung bilin ko, kapag nakita mo si Jared sa labas, paalisin mo agad. Huwag ka magpapautos sa kanya. Tumango naman si Greta sa kanyang kaibigan bago siya tuluyang sumagot. Oo naman, hindi makakalusot sa akin ang Jared na yun oh. O sige na, mag-iingat ka ha. Dahil doon ay nakampante na si Maya na hindi malalapitan ng kahit na sino si Jack. Para sa kanya ay mas maigi na yung mag-iingat. Sa kabilang banda ay naghahanda na si Elaine sa utos ni Jared sa kanya. Nagkunwari siyang kaibigan ni Maya para hindi siya itaboy. Kung hindi ko rin talaga mahal ang trabaho ko, hindi ko gagawin to no. Ang katin ng damit ko. Nakapambahay si Elaine noon para hindi siya makilala bilang sekretary ni Jared. Ang utos kasi ng kanyang boss ay kailangan ay makakuha si Elaine ng DNA sample ni Jack para maipacheck ito sa lab. Dahan-dahan na siyang kumatok sa pinto ng bahay ni Maya at pinagbuksan naman siya ni Greta. May dala siyang spaghetti at chicken para sa bata. Ano po yun? Sino po sila? Tanong ni Greta. Ako po to, si Elsa. Kaibigan ako ni Maya. Itatanong ko lang sana kung nandyan ba siya? Nagtataka man si Greta kung sino si Elsa ay sinagot pa rin niya ito. Wala po eh. Umalis na kani-kanina lang. Hindi ba kayo nagkasalubong na dalawa? Nako, hindi eh. Sayang naman. Pero pwede ba akong pumasok? May gusto kasi akong ibigay sa anak niya. Si Jack? Siya ba? Nandyan? Tiningnan ni Greta si Jack bago tuluyang sumagot kay Elaine. Opo, nandito naman si Jack. Teka, kaibigan niyo po ba talaga si Maya? Parang ngayon ko lang kayo nakita eh. Dahil nagtataka na si Greta ay umakting pa si Elaine. Inis na inis man siya ay kailangan niyang sundin ang utos ng kanyang boss. Ay, oo naman! Kaibigan talaga niya ako! Hindi mo lang ako nakikita dito kasi minsan lang naman akong pumunta. Tumango-tango si Greta. Pinaniniwalaan na lang kung ano ang sinabi ni Elaine sa kanya. Sige po, pumasok muna kayo rito at umupo. Tatawagin ko lang po sa kwarto niya si Jack. Kaya naman habang tinatawag ni Greta ang bata ay hinanda na ni Elaine ang kanyang ibibigay kay Jack. Pagbalik ni na Greta at Jack ay umakting na ulit si Elaine. Oh Jack, ikaw na ba yan? Sobrang laki mo na. Ito na ang spaghetti at chicken na binili ko para sa'yo. Umupo ka muna at kumain ha. Nagtataka naman ang bata pero ginawa niyang sinabi ni Elaine dahil hilig niya ang spaghetti at chicken. Jack, dahan-dahan lang sa pagkain yan ha. Baka naman mabiluukan ka. Yes po. Masayang-masayang bata kaya pinabayaan na ito ni Greta kay Elaine. Pumunta na siya ng kitchen para may ayusin doon. Maliban sa pagkain na dala ni Elaine ay may laruan din kaya kaagad niyang nakuha ang loob ng bata. Jack, okay bang pagkain na dinala ko para sa'yo? Masarap ba? Opo, thank you po. Dahil nga nasa kusina naman si Greta ay madaling nakuha ni Elaine ang kutsara na ginamit ni Jack sa pagkain niya.
Agad niyang tinabi yun nang hindi nakikita ni Jack. Ilang minuto pa ay sinubukan na niyang magpaalam kay Greta dahil tapos naman na ang kanyang misyon. O sige, alis na ako ha. Thank you. Nagtaka si Greta at napatigil. Ha? Aalis ka na kaagad? Kadarating mo lang kanina. Sigurado ka na ba dyan? Oo naman, wala naman kasi si Maya eh. Sabihin mo na lang na pumunta ako ha. Maraming salamat. Ano nga ulit ang parangalan mo? Ngumiti si Elaine at sumagot. Elsa ang pangalan ko. Pagkatapos noon ay tumingin siya kay Jack at nagpaalam. O sige, bye na Jack ha. Kita na lang ulit tayo sa susunod. Kumaway naman pabalik si Jack kay Elaine. Pagbalik ni Maya kinagabihan, habang sila'y kumakaing apat ay nakwento ni Greta ang pagpunta ni Elaine sa kanilang bahay. Oo nga pala, may pumunta rito kanina. Elsa daw ang pangalan niya, kaibigan mo raw. Hindi natapos na Greta ang kanyang sasabihin dahil sumagot agad si Maya sa kanya. Ha? Ano bang sinasabi mo dyan? Ikaw lang naman ang kaibigan ko na may alam kung taga saan kami. Isa pa, wala akong kaibigan na Elsa ang pangalan. Ha? Kung wala kang kilalang Elsa, sino yung pumunta rito kanina? Alam mo, binigyan niya pa nga ng pagkain si Jack eh. Spaghetti at chicken. Kaya nga hindi na ako bumili ng pagkain ng batang yan dahil may nagbigay na sa kanya. Agad na kinabahan si Maya. Hindi niya kasi talaga kilala ang nagpakilalang Elsa na yun. Isip siya ng isip pero wala talaga. Pwede mo bang sabihin sa akin kung anong itsura niya? Tsaka ano pang ginawa niya dito maliban sa binigyan na ng pagkain si Jack? Nako, baka naman ninakawan na kami niya na. Maganda naman siya. Sa unang tingin ko nga akala mo mayaman eh. Pero kanina nakapambahay lang siya. Kung magnanakaw siya ano naman sa tingin mong nanakawin niya dito? Wala naman masyadong gamit dito sa inyo eh. Nag-isip-isip si Maya hanggang sa kabahan siya. Hindi pwedeng ang sekretarya ni Jared ang babaeng yun. Hindi na napigilan ni Maya ang sarili kahit naroon si Jack ay inaway niya si Greta. Greta naman! Sinabi ko naman sa iyo hindi pwedeng makalapit si Jared sa anak ko. Pero dahil sa ginawa mo, mas nilapit mo lang siya sa tatay niya. Ha? Sabi mo kasi si Jared lang naman ang hindi pwedeng lumapit sa kanya, hindi ba? Oo babae naman ang lumapit sa kanya kanina. Ba't ka nagagalit dyan? Posibleng niloloko ka lang ng babaeng yon. Oo, mabait siya sa anak ko dahil may kailangan siya, malamang. Inutusan na yun ni Jared para kumuha ng DNA sample ng anak ko. Gulat na gulat sina Greta at Lola Baby sa kanilang narinig. Nagsisi tuloy si Greta sa pagpapapasok niya kay Elaine sa bahay ni Maya. Maya, pasensya ka na. Sinunod ko naman ang sinabi mo eh. Kaya lang hindi ko talaga naisip na si Jared ang nagpadala sa babaeng yun dahil wala talaga akong ideya. Oo nga naman Maya. Sigurado naman ako na nagkamali lang talaga si Greta. Pagpasensya mo ng kaibigan mo. Hindi naman na yun mauulit eh. Seryosong tumingin si Maya sa lahat. Oo, talagang hindi na mauulit dahil hindi ko napapapuntahin si Greta rito sa bahay natin kahit kailan. Umalis ka na rito dahil... Hindi na natapos ni Maya ang kanyang sasabihin dahil biglang sumuka si Jack na may kasamang dugo. Nagpanik siya dahil ngayon niya lang nakita ang kanyang anak sa ganong estado. Anak! Anak! Ano nangyayari sa'yo? Hala, Diyos ko! Tulong! Tulong! Kailangan na natin siyang dalhin sa ospital! Agad na tumawag ng tulong si Greta sa mga lalaking kapitbahay na naroon. Buti na lang din at malapit ang ospital na pinagdalhan kay Jack kaya hindi na sila nahirapan. Dok, kamusta po ang anak ko? Please, bigla na lang pong siya sumuka ng dugo. Mrs., sige po. Gagawin po natin ang lahat para sa bata. Wait lang po Mas mabuti po kung dito na muna kayo. Maraming salamat po. Kahit na magkagalit kanina ay sumama pa rin si Greta sa kanila dahil kailangan niyang masigurado na okay talagang sitwasyon ni Jack. Halos 1 oras din ng doktor bago ito bumalik kina Maya. Sinabi niya na may severe dengue daw si Jack kaya ito sumuka ng may kasamang dugo. Takot na takot noon si Maya dahil feeling niya ay mawawala na sa piling niya ang bata. Kailangan niyo pong masalinan ng dugo sa lalong madaling panahon dahil kung hindi po, baka... Hindi na natapos ang sasabihin ng doktor dahil sumagot agad si Maya. Hindi po pwedeng mawala ang anak ko sa akin. Gagawin ko po ang lahat para sa kanya. Ako po, i-check niyo kung compatible ba kami ng anak ko. Kahit lahat po ng dugo ko kunin niyo, ayos lang po sa akin.
Sige po, walang problema. Gagawin po natin yan. Ako rin. I-check niyo na rin ako kung pwede ako magbigay kay Jack. Iligtas niyong apo ko, Dok. Parang awa niyo na. Pumayag din naman ng doktor sa gustong mangyari ni Lola Baby. Kaya lang ay wala talagang compatible sa kanila dahil si Jack ay A negative, habang si Maya ay B positive at si Lola Baby ay B negative. Inis na si Maya noon. Hindi alam kung anong dapat nilang gawin para maging okay si Jack. Mukhang kailangan mo talagang sabihin kay Jared na siya talagang ama ng bata. Alam kong ayaw mong humingi ng tulong sa kanya, Apo. Pero kahit ngayon lang, para sa anak mo, humingi ka ng tulong para madugtungan ang buhay ng anak mo. Lola, sorry po pero hindi ako nakinig sa inyo. Naging makasarili po ako. Ang buong akala ko po kasi makakasira ng relasyon naming mag-ina si Jared. Kaya ayaw ko siyang ipakilala noon. Naunahan po ako ng takot, Lola. Kaya nga gawin mo na kung anong alam mong tama ngayon. Hindi pa naman huli ang lahat. Masasalba natin si Jack kung pupuntahan mo siya ngayon at sasabihin mo sa kanyang totoo. Niyakap ni Maya si Lola Baby. O sige na, kahit inaway mo ako kanina, sasabihin ko pa rin to sa'yo. Ako nang bahala sa bata ha. Tama naman si Lola Baby, kailangan mo nang sabihin kay Jared ang totoo. Iyak nang iyak si Maya noon at niyakap din si Greta. Pasensya ka na sa inasal ko kanina. Hindi ko yun sinasadya. Bugso lang yun ang damdamin ko. Oo, alam ko naman. Mali rin ako na basta ko nalang pinapasok yung babae. Sorry hindi ako nag-isip ng mabuti. Sige na, puntahan mo na siya. Nandito lang kami. Hihintayin namin kayo. Nagmamadali si Maya na magpunta sa bahay nila para sana maligo at magbihis. Iyak siya ng iyak habang naglalakad siya pero laking gulat niya na nasa harapan ng bahay nila si Jared. Dahil sabog ang kanyang emosyon at hindi niya alam ang gagawin, ay hindi niya napigilan ang kanyang sarili na mayakap si Jared. Dahil sa gulat ay napayakap din pabalik ang binata sa kanya. Nang kumalma na si Maya, agad siyang tinanong ni Jared kung anong nangyari. Pero may kutob na siya na tungkol kay Jack iyon. Anong problema? Bakit ka umiiyak? May nangyari ba kay Jack? Negative ka ba? Yun kasi ang dugong kailangan isalin kay Jack. May severe dengue siya ngayon. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Jared. 7 taon ko na siyang inaalagaan, ngayon lang naranasan to. Hindi to simpleng lagnat o ubo lang. Sabi ng doktor, delikado daw ang anak ko. Ang anak natin. Nagulat si Jared sa sinabi ni Maya. Halong kaba at excitement ang nararamdaman niya ng mga oras na yun. Nauutal pa siya. Anong sabi mo? Anak ko si Jack? Oo, at kailangan kanya ngayon. Kaya tatanungin ulit kita, negative ka ba o hindi? O di kaya may kakilala ka naman siguro na ganun ang type ng dugo. Oo, negative ako. Nasaan ba siyang ospital? Puntahan na natin. Dahil sa sagot ni Jared ay napaiyak na naman si Maya. Hindi niya akalain na ang taong pilit pa niyang tinataboy ng ilang araw ay siya palang tutulong sa kanila ng anak niya. Jared, I'm sorry Sorry kung pilit kong tinago ang anak natin sa'yo. Sana mapatawad mo ko. Maya, naiintindihan naman kita. Pero hindi ngayon ang oras para dito. Sumakay ka na ng kotse para makapunta na tayo sa kanya, please. Ilang minuto nga lang ay dumating na sina Jared at Maya. Agad nagpa-check up si Jared ng kanyang dugo at nang malaman na A-negative siya, inayos na nilang lahat ng mga kakailanganin para maumpisa na ang pagsali ng dugo kay Jack. Huwag ka mag-alala, Apo. Magiging maayos din ang lahat, okay? Mahal tayo ng Diyos, ni hindi niya tayo pababayaan. Pasensya na Pula. Hindi ko po kasi maiwas na hindi mag-alala. Pero masaya pa rin po ako dahil nasabi ko na kay Jared kung ano ang totoo. Sana lang din po talaga hindi pa huli ang lahat para sa kanilang mag-ama. Oo naman, hindi yan. Basta kahit na anong mangyari, nandito lang ako para sa'yo, Apo ko. Makaraan ng 4 na oras ay natapos na rin ang pagsasali ng dugo kay Jack. Hinang-hinaman ay mapapansin na sobrang saya ni Jared na siya ay nakatulong sa sarili niyang anak. O dahan-dahan, hindi mo pa kaya. Kamusta ng pakiramdam mo? Ayos na ba? Ngumiti si Jared bago nagsalita. Okay naman ako. Si Jack ba, kamusta? Baka kailangan pa niya ng dugo ko. Handa pa ako magbigay sa kanya kung kinakailangan. Natawa naman si Maya dahil sa sinabi ni Jared.
Ikaw naman, napasobra naman yata ang tulong mo sa anak natin. Maraming salamat pala sa pagtulong ah. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung hindi mo tinulungan si Jack. Ano ka ba? Anak ko si Jack. Tutulungan ko talaga siya. Ikaw lang naman kasi itong matigas eh. Ayaw mo pang sabihin sa akin na ako ang ama niya. Kamukhang kamukha ako nga, i-deny mo pa sa akin. Sorry na nga. Akala ko kasi kukunin mo sa akin ang anak ko dahil alam mong mas mabibigyan mo siya ng mas maayos na buhay kumpara sa akin. Dahil sa sagot ni Maya ay napailing na lang si Jared. Tama ka naman, Maya. Kukunin ko ang anak natin. Ang kaibahan lang sasama kita pati si Lola Baby. Magiging isang masaya tayong... Naputol sa pagsasalita si Jared dahil pinigilan siya ni Maya. O hindi! Hindi mo gagawin yan. Pwede naman kasi tayo maging isang pamilya na hindi mo ako dinadamay. Isa pa, ayos naman kami ni Lola Baby sa bahay namin kaya hindi na kailangan yan. Kita ang lungkot sa mga mata ni Jared nang marinig niya ang sinabi ni Maya. Pero syempre, hindi siya tumigil sa pangungulit kay Maya. Yan gano'n naman. Ayaw mo na namang tumanggap ng tulong mula sa mga taong may malasakit sa'yo. O sige, sa ngayon, hindi kita pipilitin. Pero asahan mo na hindi ako titigil hanggat hindi mo nakukuha ang matamis mong oo. Namulat nag-init ang pisngi ni Maya nang marinig yun. Hindi niya inexpect na hihirit si Jared ng ganun sa kanya. Sa sobrang hiya niya ay nahampas niya tuloy ang binata. Doon pa sa kung saan siya kinuhanan ng dugo. Aray ko naman, masakit yun, Maya. Nagulat si Maya. Hindi niya talaga sinasadya ang paghampas kay Jared. Ay nako, sorry. Promise hindi ko sinasadya yun. Nawala talaga sa isip ko na kakakuha lang pala sa'yo ng dugo. Nasaan ba yung masakit? Susubukan kong pawalain. Ngumiti si Jared at nilagay sa may dibdib niya ang kamay ni Maya bago tuluyang sumagot. Nandito pa yung sakit. Kaya mo bang pawalain? Namulat nag-init naman tuloy ang mukha ni Maya dahil doon. Jared, ikaw naman eh. Tama na nga yung mga hirit mo sa akin. Hindi na ako natutuwa ha. Sige ka, aalis na lang ako rito para hindi mo na kalukuhin na ganyan. Oo, hindi ka na natutuwa sa mga hirit ko. Kasi kinikilig ka na. Ay nako, ano kaya kung aminin mo na rin sa akin na mahal mo pa rin ako hanggang ngayon? Pwede naman eh. Single ako, single ka rin, hindi ba? Jared, hindi ganun kadali yun. Masakit pa rin sa akin ang nangyari dati. Kahit na tinulungan mo ang anak natin at napaamin mo na ako sa kung ano ang totoo, hindi pa rin yun sapat para bumalik ka sa buhay ko ng 100%. Tumangutango naman si Jared nang marinig yun. Oo, alam naman niya. Hindi nga talaga ganun kadali ang lahat para sa kanila. Kaya iniisip niyang ligawan si Maya para tuluyan na itong mapasa kanya. Sige, wala namang problema dun. Nire-respeto ko ang desisyon mo. Pero sana respetuhin mo rin ang desisyon ko ha. Nagtaka naman si Maya. Ha? Anong desisyon ang sinasabi mo dyan? Ano, iiwan mo na ang anak natin sa akin? Napakunot ang noo ni Jared nang marinig yun mula sa kanya. Ha? Ano bang sinasabi mo? Nakita ko na kayo mag-ina, tapos kakakawalan ko pa kayo. Maaya naman. Ang desisyon na sinasabi ko ay ligawan ka. Pagkalabas ko rito sa ospital, gagawin ko yun at huwag kang aangal ha. Pero, hindi ako ang gusto ng mga magulang mo para sa'yo. Maghanap ka na lang ng iba. At saka, pwede naman tayo na mag-co-parenting para sa bata. Diba? Please, nakakaya kasi kapag haharap ako sa pamilya mo. Maya, hindi na tayo mga bata. May mga sariling desisyon na tayo sa buhay at wala silang dapat pakialam dun. Naghirap ako sa kumpanya para lumaguto at masatisfy sila. Kaya hindi naman siguro masama kung hingin ko sa kanila na makasama ko ang babaeng dati ko pang mahal. Maya, alam mong may dahilan ng lahat ng bagay, di ba? Ano sa tingin mong dahilan kung bakit pinagtagpo tayong muli? Hindi na nakapagsalita noon si Maya dahil sa sobrang kilig at hiya na kanyang nararamdaman. Tumango na lang siya. Alam niyang wala na siyang magagawa dahil mapilit si Jared. Noon lang na-realize ni Maya ang isang bagay. Mahal pa rin talaga si Jared kahit na kung ano ang nangyari sa kanilang relasyon. Pagkalipas ng ilang araw ay nag-umpisa na ngang manligaw si Jared, hindi lang kay Maya kundi pati na rin kay Jack at Lola Baby. Apo, wala naman tayo magagawa dyan eh. Aba, gusto kang ligawan ulit ng tao eh, bakit hindi mo bigyan ng pagkakataon? Isa pa, hindi na lang ito para sa'yo, kundi para na rin kay Jack. Bigyan niyo siya ng buong pamilya. Hindi naman masama yun, hindi ba? Pero
Nahihiya po talaga ako. Ano na lang pong sasabihin ng pamilya niya kapag nalaman po na naliligaw siya sa akin? Baka ipatapon po siya sa malayo tapos hindi na po kami magkita ulit. Ayoko po noon. Natawa naman si Lola Baby dahil sa narinig. Apo, hindi naman ganun yon. Masyado mong iniisip ang mga bagay na wala naman. Sige na, may tanong ako para sa'yo. Diyan ba sa puso mo mahal mo pa rin si Jared kahit ilang taon kayong hiwalay sa isa't isa? Natigilan si Maya at nag-isip muna bago tuluyang sumagot. Opo, at saka naalala ko rin po kasi yung sinabi niya na baka raw po may dahilan kung bakit ulit kami nagkita. Baka raw po kami talaga kaya nangyari to. Oh, yun naman pala Ano bang kinakatakot mo dyan? Kung ako sa'yo, harapin mo na siya roon dahil hindi naman maganda yung pag pinaghihintay mo siya, hindi ba? Dahil doon ay lumabas na nga si Maya mula sa kanyang kwarto. Nanlalaki ang mga mata niya dahil ang daming dalang groceries at damit ni Jared. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya. Pasensya ka na kung ito ang binigay ko sa'yo. Alam ko na kasi ito ang kailangan nyo ng anak ko Sabi mo lang sa akin kung may kulang pa para ibibigay ko sa susunod na punta ko rito. Talaga ba? Sa tingin mo, sa dami nito kulang pa? Ikaw talaga, hindi ko alam kung mabait ka o mayabang. Pero salamat pa rin Tama ka naman, kailangan to ng anak mo. Sumeryoso ang mukha ni Jared, hindi alam kung galit o hindi si Maya sa kanya. Pasensya ka na ulit. Hindi naman yun sa pagmamayabang pero gusto ko lang din kasi na makabawi sa'yo sa lahat ng taong wala sa piling mo. Sana naiintindihan mo yun. Isa pa, limot ko na rin kasi kung paano ba manligaw. Ikaw lang kasi ang niligawan ko sa buong buhay ko. Dahil sa sinabi ni Jared ay nakaramdam na naman ng kilig si Maya. Pero syempre, hindi niya yon pinakita. Sa halip ay pumunta na lang sila sa ospital dahil naroon pa rin si Jack. May ilang test pa kasi siyang kailangang gawin bago tuluyang makauwi. Sa tingin mo ba, tatanggapin ako ng anak natin? Kinakabahan kasi ako Baka malaki ang galit niya sa akin. Jared, pagdating dyan, huwag ka mag-alala. Hindi naman kita siniraan sa kanya. Sinabi ko lang na ang mga kakulitan mo nung tayo pa pero never kitang siniraan kay Jack. Todo ngiti si Jared sa narinig pero hindi siya mapakaling hindi itanong kung bakit yun ang ginawa ni Maya. O talaga? Bakit hindi? In-expect ko pa naman na wala na ako mukhang iharap sa anak mo. Nahihiya pa si Maya na sagutin si Jared pero sa huli ay ginawa niya pa rin. Sa totoo kasi niyan, umaasa pa rin akong babalik ka. Hindi man para sa akin pero para kay Jack. Lagi kong iniisip na sana maging tatay ka sa kanya. Tapos, nangyari na lang to. Nasa harapan na kita ngayon. Naantig naman si Jared sa sagot ni Maya kaya hindi niya naiwasang yakapin ito. Sabi ko naman kasi sa'yo, may dahilan ng muli nating pagkikita. Ito na yun. Babalik talaga ako sa buhay niyo at hindi na ako aalis kahit kailan. Hindi na malaya ni Maya na lumuluha na pala siya ng mga oras na yun. Ikaw talaga, Jared. Tara na nga, baka tumuloy pa ang pagluha ako dito Pumasok na nga sila sa loob ng kwarto ni Jack. Buti na lang din ay gising na ang bata noong mga oras na yun. Hay anak, kumusta ka na? Ayos ka na ba? San pang masakit sa'yo? Hindi na po masakit, Mama. Strong na po ako Kumunot ang noo ni Jack nang makita niya si Jared sa likod ni Maya. Alala pa niya ang mukhang yun. Bakit po siya nandito, Mama? Friends na po ba kayo? Nagtaka si Maya pero na-realize niya na yun ang sinabi niya kay Jack nang minsang pumunta si Jared sa kanila. Yes, anak. Friends na kami. Kaya okay lang ba kung friends na din kayo? Oo naman po. Friends kami kung friends na rin po kayo. Basta po huwag niyo na pong uulitin yun, Mama. Minsan lang po ako mag-forgiveness. Dahil sa sinabi ng bata ay nagkatinginan sina Maya at Jared. Napagtanto nila na yun na ang signs na hinihintay nila. Lalo na ni Maya na patawarin ang isa't isa. Naging okay naman ang pagtanggap ni Jack kay Jared. Ilang buwan na ang lumipas. Nung una ay nangangapa pa ito pero kalaunan ay nasanay na rin sa presensya ng kanyang ama. Laking gulat din ni Maya na buong puso siyang tinanggap ng pamilya ni Jared. Walang pangmamata na pinakita ang mga ito sa kanya. Kaya naman mabilis niyang minahal ang mga magulang ni Jared. Jack, may tanong si Papa para sa'yo. Promise me na sasabihin mo sa akin ng totoo Napakunot ang noo ni Jack pagkatapos ay sumagot kay Jared. Ha?
Ano po yon? Tungkol saan? Kapag ba binigyan ko ng ring ang mama mo, okay lang sa'yo? Tatanggapin mo naman ako, di ba? Tinakpan ni Jared ang kanyang bibig dahil sa gulat. Kilig na kilig siya. Hala, marriage? Yes anak, kung papayag ka at ang mami mo, gusto ko na hindi lang ikaw ang Ferrer, kung hindi ang mami mo din. Okay lang ba yun sa'yo? Of course po, it's okay, Papa. I'm really waiting for this because I want a complete family. Halos maiyak na si Jared dahil sa sagot ni Jack sa kanya. Sobrang saya ng puso niya dahil mabubuo na talaga niya ang gusto niyang pamilya noon pa man. Don't worry anak, I'll give you one. Mahal na mahal ko kayo ng mami mo eh. Dumating ng oras kung saan magpo-propose na si Jared kay Maya. Kabadong-kabado siya dahil hindi niya alam kung mag-yes si Maya sa kanya. Go Daddy! You can do it! I love you! Marriage is for Mommy and you! Thank you anak, I love you too. Bumaba na noon ng kotse si Maya, wala pa ring ideya sa kung anong plano ni Jared. Nanlaki na lang ang mga mata niya nang makita sina Jack, Greta, Lola Baby, Elaine, Mang Carding at ang mga magulang ni Jared. Hinanap niya si Jared noon, yun pala ay nasa gitna ito. Nang mabasa niya ang "Will you marry me?" malapit kay Jared ay naiyak na siya. Ano na naman to, Mr. Ferrer? Pinapaiyak mo na naman ako eh. Alam kong sobrang late na ito para rito. Pero gusto ko malaman mo na ready na ako mahalin at pagsilbihin kayo ng anak natin. Pasensya na dahil ngayon lang ako dumating pero pangako, hindi na ako aalis sa tabi nyo. Maya Mapendo, kung alam mo lang, kayo ni Jack ang bumuo sa pagkatao ko. Will you be my forever? Tulo na ng tulo ang luha ni Maya. Hindi na niya kinaya. Ito kasi talagang isa sa mga pangarap niya, ang makasal kay Jared Ferrer. Jared, sorry din talaga sa naging asta ko nung nagkita ulit tayo. Hindi ko kasi alam noon kung paano ko haharap sa'yo. Pero ngayon masasabi ko may pag-ibig sa basura. At oo, I will be your forever. Doon na umiyak si Jared. Tumayo siya at niyakap ng mahigpit si Maya. Ang lahat naman ng family at friends nila ay sobrang saya para sa kanila. Deserve niyo yan! Magmahalin lang kayo hanggat gusto niyo! Diyos ko, maraming salamat nagmahalan na sila. Ang buong akala ko ay hindi na madadagdagan ng apo ko sa tuhod. Ay sige, gumawa na kayo ng bata ngayon din. Hindi ko naman bet si Maya nung una. Pero kung siya talagang bet ni Sir Jared, edi go. Sabi ko na nga ba, sila pa rin talaga sa uli. Buti na lang talaga at pinagtagpo ulit sila. Ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa estado niya sa buhay, kundi sa kung paano siya nagtagumpay sa kabila ng lahat ng pagsubok. At ang nakaraan, gaano man katagal ay babalik din para itama ang mga mali. Lahat din ng pagsisikap ay may magandang patutunguhan, basta't maging totoo ka sa iyong sarili at sa mga taong nakapaligid sa iyo. At ang huli, kaakibat ng pagpapatawad ang pagmamahal. Kapag nagpatawad ka, ibig sabihin ay may pagmamahal sa puso mo. At kung may pagmamahal ka, ibig sabihin ay marunong kang magpatawad sa kapwa mo. At dito na po nagtatapos ang kwento natin para sa araw na ito. Muli, ako po si Miss Demi. Marami pong salamat sa inyong pakikinig sa Siren Radio. Sana po'y nagustuhan niyo ang kwentong ito at abangan ang mga next stories na aming ibabahagi sa inyo. Marami pong salamat at hanggang sa muli. Paalam!